call on Pastor Mark for our message po. Sabay-sabay po natin sabihin, Pastor Mark, you are the source of blessing. Pastor Mark, you are the source of blessing. Amen po. Pakibati po ang mga kasama natin, you are the source of blessing. Amen. Yes po, and welcome po sa mga first timer. We have yung si Farah, na first time po sa church namin. Welcome po. And yung sa friend ni Jamaica, thank you kay Jamaica for inviting po. Salamat po sa Panginoon. And alam ko po, this week, for sure, most of us ay pagod. Yung ating mga college student, dumaan po sa exams. And yung ating mga remnants naman ay dumaan po sa teachers training at the same time, meron din pong RBBS. So alam ko po na yung iba po may sakit, yung iba po masakit yung katawan. Pero this time po, I hope lahat po tayo tumanggap ng strength, tumanggap po tayo ng renewal, and of course, tayo po ay ma-recharge po. Amen po ba? Amen. Amen. So we have very important message po. Yung title po is Church in God's Faith. Amen. So, sabi kanina sa binasa natin, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. And then sa last part, naway makamtan ng lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ito po yung unang verse sa Bible, and then yung pangalawa po, siya po yung huling verse sa Bible. If titingnan niyo po yung Bible. No? And very important po na yung pagsasabi po ng amen ay ibig sabihin ng po is nag-agree po tayo dun sa naririnig natin. So I hope maging practice po natin yung pagsasabi ng amen. Amen? Amen. Amen. So, yun po. Sa ating pong introduction, ano pong sabi dito? What is between God and child of God? Natanong niyo na po ba yun one time na ano ba yung meron sa isang anak ng Diyos at sa Diyos? When you say child of God po, ang tawag po doon is yung people of covenant. Amen. Yung bayan po ng iban. Amen. Or we also call it as church. Now, if you are a child of God, consider ka as church. Amen? Bata, may bata po akong narinig dito sa kabila. Sabi niya, ay, ayoko pong mag-church dyan kasi doon po ako sa totoong church. Magsisimba. So, ang church po ay, ang ibig sabihin po na is yung tao mismo na nasa loob ng simbahan. Para po yan sa bahay, mas mahalaga po yung tao kaysa sa bahay. So, ayun po. Tayo po yung consider as a church. And sa ating pong number 2, God's faith. So, ang pag-usapan po natin ngayon is yung pananampalataya po ng Diyos. Hindi po yung faith po na meron tayo. So, ano po ba yung pananampalataya ng Diyos? Ang sabi po dyan, it was revealed sa pamamagitan po ng Emmanuel. Ano po ulit yung Emmanuel? Kasama natin ang Diyos. Ayun po yung God's faith. Na-reveal po yung pananampalataya ng Diyos sa Kanyang salita. Paano po natin malalaman yung pananampalataya ng Diyos? Wala na pong iba kundi sa Kanyang salita. Na-reveal po yun. Even po yung important promise of Emmanuel. Kahit po balikan natin yung simula ng Biblia until yung end ng Biblia, yung mostly po na mababasa natin doon is God is with us. Amen. Kumbaga, sinamahan tayo ng Diyos sa simula at sasamahan niya tayo hanggang sa dulo. So, dapat we are aware po tayo sa ganung bagay. Aware po tayo that God will be with us until the end. And yung number 3 po is enjoying Emmanuel is worship. And paano mo naman maipapakita na na-enjoy mo that God is with you? Sa pamamagitan po ng worship. So ano po ba yung worship na yun? Ito pong ginagawa natin is pinaka-importanting oras natin para sa Diyos. Of course, we have activities, we have events, like yung mga training, yung RDBS. Kaya ang importante pa rin is yung worship. May mga remnants po na nag-message sa akin na they want to help po sa RDBS, they want to help sa teachers training. Ang sabi ko sa kanila, is i-priority nyo pa rin yung worship. Now, if meron kayong ipapaalam dun sa work nyo man yan, or sa school nyo, mas importante pa rin na ipagpaalam nyo muna yung worship. Amen. Mas okay po yun. Now, of course, I appreciate yung mga
na message na gusto nilang tumulong in any way. But ang sabi ko po sa kanila is, you have to prioritize pa rin yung Sunday worship. So ang ibig sabihin lang is, nagsasama-sama tayo, kasama natin ang Diyos. At the same time, paglabas po natin ng simbahan na ito, everything we do rin po, kahit anong ginagawa natin, is like a worship. Mas mahalaga na pinapakita natin yung pagsamba natin pag tayo ay nasa labas naman ng simbahan. Sa lahat ng ating ginagawa. Amen po ba? Amen? Amen. So, sa ating pong main Church in God, Absolute Faith. So, yung ating pong simbahan, ito po ay tinatag ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang pananampalataya. Iba po ito sa ating pananampalataya. Ano po yung pananampalataya ng Diyos sa atin? Sa pamamagitan po ng ating simbahan, magkakaroon po ng mga disciple. Naniniwala ang Diyos sa pamamagitan po na pag-allowed niya po na maitatag po yung ating mga simbahan dito sa NHA, sa iba pa nating simbahan. Naniniwala po siya na makakapag-raise po tayo ng future generation. So wag po tayong malito, wag po tayong ma-confuse na hindi kasi andito ako kaya itong simbahan na to ay kailangan maitatag. Amen po ba? So kaya po ito itinatag ng Diyos kasi meron po siyang faith na itong simbahan na po ito ay magagamit, especially po for 237 and for future generation. Kagaya po ng ginawa natin nung nakalipas na 2 araw. Diba, we are so challenged sa sobrang daming bata kasi yun po yung faith ng Diyos. And I'm sure yung iba rito ay product din po ng RBBS. Si Carlene sabi niya, ay okay lang po kasi sa RBBS din naman po ako nag-discover. Diba? Artist lang. Diba? So, ganun po yun. No? Because of the RBBS, mag-raise ko yung mga disciple. Amen. And then, ano pong sabi dyan sa number 1? Creator's faith. Ano pong ibig sabihin nito? Yung pananampalataya po ng Diyos na lumikha, kagaya po ng sinabi ko kanina, from beginning until the end. Simula nung tayo ipinanganak hanggang sa tayo ay mawala dito sa mundo, meron pong pananampalataya ang Diyos sa atin. At hindi po yun nagbabago, hindi po yun nagsishake. Continuous po yun. Naniniwala po ang Diyos na gagamitin niya tayo for our future generation. Amen. And ano pong sabi dyan sa number 2? Absolute sovereign faith. So ano pong ibig sabihin nito? Sabi niya, ginawa ko ito, gagawin ko ito, at ginawa ko sa ito dati, ginagawa ko to sa iyo ngayon, at gagawin ko rin to sa iyo sa future. Amen po ba? So from past, present, and future, siya po yung nag-promise na po nun sa atin. Amen po ba? So ginawa niya noon, ginagawa niya ngayon, at gagawin niya pa rin sa buhay natin. Lahat po ng nangyayari, for example, even yung buhay, yung pagkamatay natin, nasa loob po yun ng sovereignty ng Diyos. Yung mga good news, yung mga bad news, lahat po yun ay nakapaloob sa kapangyarihan ng Diyos. Yung pagka-rise mo, yung pagka-fall mo, lahat po yun ay nasa loob ng kapangyarihan ng Diyos. In sickness or in health man yan, nasa loob po yun ng kapangyarihan ng Diyos. Yung lowest of lowest point ng buhay mo and then yung highest point ng buhay mo, nasa loob pa rin po yan ng God's sovereignty. So wag po tayong ma-confuse. Ina-allow po yan ng Diyos sa loob ng kanyang kapangyarihan. And number 3 po, faith of the absolute Savior. Ano pong ibig sabihin nito? Yung pananampalataya na to, siya rin po yung nagliligtas sa atin. Hindi po yun natapos lang nung tinanggap natin si Jesus, tayo po yung naligtas. Hanggang ngayon, nililigtas na rin po tayo sa mga kapahamakan. Amen po ba? Amen. Ano po sabi dito sa Philippians 2:12-13? Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunuri ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos.
Sa 13 po, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Amen po ba? So ang Diyos po yung kumikilos sa atin para gawin natin yung kanyang kalooban, hindi po yung sarili nating kalooban. And sa number 2 po, next mo. Ayan, yung building the temple of life. Kahit po yung pagtatatag po ng mga templo ay nasa loob din po ng kapangyarihan or sovereignty ng Diyos. Kagaya po nung pag-build ng temple ni David, yung pagsisimula, yung pagpaplano, yung buong proseso hanggang sa matapos, hinayaan po yun ng Diyos para po makomplete. Para saan po? Para pa rin po sa future generation. Ayun po yung pinaka number 1 goal. Kaya kung ano pong sabi sa 1 Chronicle, basahin ko na lang po yung 12 hanggang 14. Sa inyo nagmula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang naghari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang inyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at binabalik lang namin. Di ba? So galing lahat sa Diyos. Ang ano man yung ginagawa natin ay binabalik lang natin sa Kanya. Amen po ba? Amen. And ano pa po? Yung number 1 po dyan is the temple of light where the power of 3 courtyard was restored. Ano po ba yung isa sa pinaka-best goal, bakit hinahayaan ng Diyos na yung mga simbahan po ay naitatatag? Kasi gusto niyo po na yung 3 courtyard po ay ma-restore po kahit po mismo sa ating simbahan. Ano po yun? Yung children, yung healing, and then yung prayer courtyard. Yung sa Biblia po. Ma-restore po yun at yung simbahan po na ito ay magamit sa tatlong importanteng bagay na yun. Ano po ulit yun? Yung healing, yung children, and then yung prayer courtyard. Amen po ba? Amen. And ano pa po? Yung ma-restore din po yung 237 and yung economy of life. Ano pong ibig sabihin nun? Lahat po ay hahanda ng Diyos. Kung tayo po ay magdesisyon na tayo po ay isa puso po natin yung future generation, yung 237 nation, yung 5,000 tribes po, wala ka pong iisipin, ihahanda po ng Diyos yun. Simula sa pagpaplano, sa proseso, hanggang matapos po yun. Kung baga mag-decide na lang po tayo ngayon. Na wag po tayong mag-isip, wag po tayong magkaroon ng disbelief kasi God will prepare yung whole process po. Pag nilagay po natin sa puso natin yung 237 and yung pag-raise up ng mga remnant bilang mga sami. So, wag po natin, bigyan po natin ito ng importansya, wag po natin itong alisin sa buhay natin. Hindi po tayo nag-stop as worshiper, hindi po tayo nag-stop as nag-a-attend ng simbahan. We need to decide ngayon na ilagay po natin ito sa ating puso. Habang bata po tayo. Even po yung ito pong mga remnants natin sa Biason, they know po yung importante nung bakit po kami nagtutuloy-tuloy ng pagtuturo ng salita ng Diyos sa maliliit na bata sa Biason. Kaya alam na po nila yung gagawin nila, ipe-prepare na po nila lahat. Kasi na-imprint na po yung importansya ng bagay na ito sa kanila. Amen po ba? Amen. And ano pa po? Prepared as temple para naman iset tayo bilang main characters for Friday, Saturday, and Sunday. I guess naturo ko na po ito before. Pag Friday po, nagkakaroon po tayo ng gathering to pray. Pag Saturday, nagkakaroon po tayo ng hinihal po natin yung mga remnant na magkaroon ng skills. And then pagdating naman po ng Sunday, is lahat po tayo nagkakaroon po ng victory in worship po. Amen. So yun po yung reason bakit po hinayaan ng Diyos na maitatag po yung ating simbahan. At the same time po is for healing. Makareceive po yung bawat tao ng healing. Kasi kahit saan ka po pumunta, lahat po ng tao may sakit. Diba? May lahat po ng
tao nagkakaroon ng mental problem, hindi lang po sa Pilipinas, sa Japan, sa Korea, sa buong mundo po, lahat po may mental problem. Diba? Recently, marami pong nagba-viral na patayan, no? Dito sa Pilipinas. Like yung nanay po na pinatay niya yung tatlong anak niya, sinunod niya. Can you imagine po? Tapos nung sinunod niya na rin yung sarili niya. Diba? So, yung tao na po yun is walang pong gospel. Hindi po sila naka-receive ng gospel. Kaya hindi po nila na-overcome yung work of Satan o yung deception ni Satan. Ano pa yung, kung nabalitaan po yung Magwad family, diba yung isa doon na parang inampun lang nila tapos pinatay yung dalawa nilang anak. Diba? Nagkaroon din po yun ng mental problem. So marami pa. Very common na lang po yun. Parang minsan hindi na po tayo masyadong nagugulat eh. Kasi parang nagkaroon na lang ng naging normal na lang yung mga ganung senaryo. Hindi po yun normal. Hindi po yun normal. Kaya kailangan po yung mga tao ay tumanggap po ng healing na nagagaling po sa gospel or sa salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya po kami bilang mga assistant pastor, we have yung big assignment po, yung prayer po. For sure, marami kami ibang ginagawa, pero pinaka-the best po namin siguro assignment or pinaka-importante po namin task is to pray for our members po. Na for our church, for our future, and for healing po ng mga tao. Amen po ba? Amen. Amen. And number 2 po is yung our faith. So kahit po yung pananampalataya natin po is God's faith. Amen. Diba? Yung Ephesians 2:8 ba yun? Na even yung pananampalataya natin ay ibinigay sa atin ng Diyos. So ibig sabihin nun, hindi ka pwedeng magyabang. Ay hindi, malakas po yung pananampalataya ko. Kaya ko po itong malampasan lahat ng bagay. Hindi mo po yun kaya, yun po ay binigay din po sa atin ng Diyos. Yung pong sabi dyan sa number 1, God of fulfillment of the word. Yung source of faith. Basahin po natin yung Rome 10:17. Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So, pinapalakas po natin yung pananampalataya natin sa pamamagitan po ng pakikinig ng salita ni Kristo. Ewan ko kung saan niyo po nakukuha yung strong faith niya, but ang totoo po, lumalakas po yan sa salita ng Diyos. Ano po yung isa sa number 1 faith po natin dito is yung Jesus is the Christ. Amen. So, kalimutan na po natin yung ibang bagay, pero wag po natin kalimutan na si Jesus ang Kristo. At the same time, yung John 19:30, tinapos ni Jesus lahat sa krus. Past, present, future problem or future sin. Tinapos na po ni Jesus. Yun po yung faith na meron tayo. Kaya sobrang pamilya po tayo sa it is finished. Diba? Kasi yun po yung faith na binigay sa atin ng Diyos. At the same time, yung faith po ng John 14:14, ano pong sabi dyan? Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Amen po ba? Amen. Sa pangalan ni Jesus. Anything po na hihilingin natin, if it's God's will, ibibigay po yun ng Diyos sa atin. Amen. And number 3, yung salvation of work of the Holy Spirit. Meron din po tayong faith na ang Holy Spirit kumikilos, gumagabay, nananahan, at tayo po ay pinupuspos ng banal na Spirito. Diba? Yung Holy Spirit po, sabi ko last time, is like yung manibela. Na dapat siya po yung maging manibela ng buhay natin. Tayo po yung sasakyan. And last na po, the faith of righteous. Let's read po yung Habakkuk 2:4. Ito ang mensahe, ang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Amen po ba? Bawal po maging hambog. Kaya lagi sinasabi ni Pastor, maging proud ka pero huwag kang maging mayabang. Diba? Don't be yabang. Yung naririnig natin kay Pastor. Diba? Pero huwag ka naman yung
minamaliit mo rin yung sarili mo. Kailangan maging proud ka that you are a disciple, you are a child of God, but don't be yabang. No, don't be yabang. Ano ba po? We need to live in this faith. Ano pong klaseng pananampalataya yung meron sa atin? Faith that can break the work of Satan. Amen. Faith that can overcome po yung mundo. Faith that can overcome yung unbelief. Diba yung isa po sa pinaging source po ng kasalanan ng tao is yung disbelief. So huwag na po natin, huwag na po tayo bumalik sa paulit-ulit na lang na disbelief. Na lagi tayo nadidisig ni Satan. Kahit po yung mga anak ng Diyos, ano po yung ginagawa sa atin ni Satan? Bigyan tayo ng disbelief. Bigyan tayo ng mga bagay na mapapalayo tayo sa Diyos. So huwag nating hayaan na magkaroon po tayo ng disbelief. Amen po ba? 1 Peter 1:9, sapagkat tinanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Amen. And for our conclusion po, so paano naman natin patuloy na ma-display yung ating pananampalataya? Sa pamamagitan po syempre ng worship. Ano po yung lagi natin naririnig? Fail in worship, fail in life. Victory in worship, victory in everything. No, yung mga success, material na bagay, coated lang yan eh. Mga sugar coat. Coated lang yan ng kala mo, success talaga to. Ito yung totoong success. Coated lang po yun. Kasi po yung totoong success natin is pag tayo po ay nagtatagumpay sa ating worship. Amen po ba? Amen. Amen. And ano pa po? Yung word, prayer, and evangelism, kagaya po ng Mark's Upper Room sa Acts 2:42. Let's read nga po yung 46 hanggang 47. Araw-araw silang nagkatipon sa templo at nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at tinalulugan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay dinaragan sa kanila ng Panginoon ang inililigtas. Amen po ba? So ay sila po yung model church natin. Lagi po silang nagkakatipon. Meron po silang Word of God, prayer, evangelism, and fellowship. So, ayun po. Amen. And ano pong mangyayari? God will help us to enjoy yung ating faith sa pamamagitan naman po ng tatlong bagay. Ayan. 3 concentration, 3 settings, and 3 response. Nasabi ko na po yan in the couple of weeks po yung day, afternoon, yung morning, day, and night. Yung 3 concentration. And then yung 3 settings, we are called to be platform, watchtower, and antenna. Then yung 3 response. Sabi nga nila, di ba, pag dumating yung problema, hindi importante yung problema. Yung importante is paano ka nagre-response doon sa problema. Di ba, lahat ng problem is answered, lahat ng crisis is renewal. Ano pa isa? Lahat ng conflict is opportunity. So, mindset na natin yun. So that we can overcome po everything. And then we can display po yung ating pananampalataya. Amen. And last na po is, from now on, let's start po yung challenge. Hindi lang po for this week. Nung message na po ito, challenge hanggang mawala po tayo dito sa mundo. So from today, let's start po, challenge. Diba? Challenge po natin yung mga sarili natin. So ayun po, let's all stand po and let's pray po. Una. So let's pray po tayo sa gitna manalangin. Panginoon, salamat po sa pinaka-importanteng mensahe na aming tinanggap. Salamat po, Lord God, because pinaunawa mo po sa amin yung pananampalataya, yung patitiwala po sa iyong mga anak. Salamat po, Lord God, dahil yung faith po na meron kami, hindi po ito dahil sa aming sarili, kundi ito po ay binigay mo sa aming Panginoon. Lord God, from today, let's start po to enjoy yung 3 concentration, yung 3 settings, and at the same time po yung opportunity po, yung problems po, gawin namin answer, yung crisis po, gawin namin renewal, and Lord, yung conflict po, gawin po namin
opportunity. Lord God, sa iyong mga anak na tumanggap ng mensahe na to, ingatan mo ito sa aming puso, bilang po for 1 week, kundi sa buong buhay po namin. Pangawakan po namin to, Lord God, so that we can overcome yung mundo, we can overcome Satan, at the same time, Lord, we can overcome po in this week. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpak po namin.